Mga inaanod na naman basura sa tinaguriang Dolomite, Manila Bay matapos ang malakas na ulan. Naghalo ang mga water lily at iba pang kalat sa puting Dolomite. Simula kahapon umabot na sa 4 na truck ang nakukolektang basura sa Manila Bay. Pero hindi lang ang mga taga-MMDA ang naglilinis, kundi pati ang ilang business establishments sa kalapit na Adriatico at San Andres Street nalubog sa lagpas gutter na baha. Daing ng mga residente, nagsimula lang ang bahain ng mga kalsada nang sarhan ang lagusan ng tubig palabas ng Manila Bay dahil sa Dolomite Beach. Sagot naman ng DNR, hindi binarahan ang daanan ng tubig kundi dinivert lang papunta sa sewage treatment plant. Dagdag pa ng DNR, normal lang na pasukin ng basura ang Dolomite Beach pagkatapos ng malakas na ulan pero hindi na raw kailangan palitan pa ang buhangin. Medyo papalakas na nga yung ulan dito sa bahagi ng kinatatayo natin sa Manila Bay, nasa tapat nga ng Dolomite Beach na syempre bahagi ng Manila Bay Nourishment Project. Kanina kasi kabayan, nung umaga, mga madaling araw, halos hindi na abutan nga ng tubig itong yung buhanginan sa Dolomite Beach. Ang problema kabayan, nung mga alas 7 na, lumakas na yung high tide kaya inabot na rin yung tubig hanggang dito sa halos kalahati na rin nung pwesto ng mga buhangin. Kasabay syempre ng pag-anod ng tubig ay ang pag-anod din ng mga basura at mga halaman na mula sa dagat. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon, napuno na naman ng inanod na basura ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Sabi ng ilang residente, posibleng galing ang mga ito sa Pasig River at ilang nakapalibot na lalawigan sa Manila Bay. Wala namang impormasyon kung may mga naanod na Dolomite sand dahil sa masamang panahon. Sa ngayon, puspusan ang pag-aalis ng mga basura doon. Nabisto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 7 taon nang hindi gumagana ang pumping station sa Jokno Boulevard sa Parañaque City. Sa personal na pag-inspeksyon ng Pangulo, nakita rin ang makapal na basurang bumara sa daluyan ng tubig. Nililinis na ngayon ang pumping station at ang ilog sa Baclaran. Ayon pa kay PBBM, hindi umano umaandar ang pasilidad dahil walang budget para sa gasolina. Pumping station mula nung tinayo hindi pa napaandar kahit minsan ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw dahil walang budget sa gasolina kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget. Tiniyak naman ng Pangulo na maglalaan ng pondo para sa gasolina upang muling maging operational ang pumping station. Pasado tanghali, ilang oras matapos ang kasagsagan ng bagyong Ulysses at kung kailan bumubungad na ang pinsalang dulot sa maraming lugar sa Metro Manila, nagsalita sa publiko ang Pangulo. It's not that I am at a distance from you. Na may distansya ako ngayon sa inyo. Gusto kong pumunta doon, makipaglangoy nga sa inyo. Ang problema, pinipigilan ako. Kasi raw, pag namatay ako, isa lang ang presidente. Sabi ko, may vice president naman. Wala naman silang sinasagot. Nagtitinginan lang sila. Tapos hindi ka pwedeng mamatay itong panahon na ito. Kung malunod ka, malulunod kaming lahat na yung nagtatrabaho sa iyo. Hindi raw porket hindi siya nagsasalita o nagpapakita agad ay wala siyang ginagawa. Nagtalumpati pa raw kasi siya sa plenaryo ng Virtual ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Vietnam. Ay may magsabi na walang ginawa, tutulog, walang kaming tulog dito. As I talk to you now, I just delivered the ASEAN Philippine message. I am attending a summit ng ASEAN. Ang participation natin is the virtual digital thing. Pero lahat kami nagsalita. Bago ang bagyong Ulysses, binatikos ang pagiging umunoy absent ng Pangulo habang nananalasa naman ang bagyong Rolly noong November 1. Ano bang nagawa ng DPWH para sa bayan? Maraming salamat po, Mr. President. Sa flood control, 11,340 completed with 4,155 ongoing. And
to be finished in your term.